Isang two-story house na naman ang natagpuan natin dito sa Pacdal, Baguio City. Guys, sobrang excited po ako ipakita sa inyo kasi talagang Baguio feel. Sobrang bihira na to. Tara, samahan niyo po ako. Let's go. So dito po, mapapansin ninyo, eto po, major road na po ito. Ito po yung daan papunta ng Isabela, papunta ng Nueva Vizcaya. Dito po ang pinakamalapit na daan. Ang Buklaw Road. Guys, alam nyo, sobrang memorable po sa akin itong lugar na to. Itong daan na ito mas lalo na. Kasi nung pandemic, dito po kami halos sobrang dalas namin dito, nagbabike po kami dyan, sobrang ganda ng tanawin, sobrang bagyong-bagyo kasi ang dami-dami ng mga pine trees, kagaya na lamang ng property na ito. Sobrang dami po ng pine trees sa paligid, talagang naaamoy mo pa yung halimuyak ng pine trees. Dito po, ito po yung main entrance natin, tapos dito mapapansin ninyo, meron tayong 1, 2 na parking space dito sa kinakatayuan ko. Meron tayong, siguro pwede ring dalawang sasakyan dito na maliliit, pero very comfortable kapag isang sasakyan. And dito sa may kaliwa ko guys, pwede na naman pong parking space ito. Siguro mga 4 na sasakyan po ang kasya dito. So 4, 2, 1, or 2 pa uli. 7 to 8 na sasakyan po ang kasya po dito po sa bakuran natin. Dito po sa may bandang kanan ko, meron tayong access papunta sa likod. Ito pong property na to guys ay 1,000 square meter yung lot area niya. Kung kaya naman hanggang doon sa likod pa ang property kapag ka nabili po ninyo ito. Mamaya, subukan po nating silipin. Pero sa ngayon, gusto ko po munang ipakita sa inyo yung pinaka harapan nitong bahay. Dito po, kapansin-pansin din na mayroong gazebo. Tapos yung duyan dito. Ba't tawag dito? Basa. Hindi ko naupuan. Kasi umulan po. Kakatapos lang ng ulan. Napakabango ng amoy ng lupa. Tapos dito guys, kapag kayo ay medyo relihiyoso, meron po tayo ditong altar. Then dito sa kanan ko, meron po tayong access na naman papunta sa likod ng bahay. Yan. Ito pong property na ito ay medyo lumang bahay, kaya naman siya old Baguio feel talaga. Sobrang dami ng pine trees. Yung mga materyales sa loob guys, sobrang excited ko pong ipakita sa inyo kasi talagang sobrang gagandang materyales siya. Nung unang panahon, nung kabataan natin. Alright? So guys, pasukan na po natin. Dito pa lang po sa bungad, kapansin-pansin na po yung mga magagandang materyales na ginamit. So, marmol po itong mga ito, floor natin, itong wall natin, stone cladding na kakaiba. Hindi po siya yung usual na nakikita natin sa Cordillera. Sobrang ganda niyan tignan. Hindi po to pintura guys ha. Natural stones po itong mga to. Sobrang ganda. Marmol, mga solid woods, ito pong mga furniture na makikita nyo dito guys, lahat po na makikita nyo appliances and furniture, kasama na sa package na binibili po ninyo. Itong mga ito, makikita nyo solid wood, sinubukan namin buhatin kanina kasi nilipat-lipat po namin. Sobrang bibigat po nila, hindi ko alam kung saan siya gawa na kahoy, pero sobrang ganda po niya. Sobrang tibay. Ito po yung may entrance natin guys, makikita nyo, solid wood po siya, it's single door. Pasukin po natin, let's go.
Welcome to the house. Bubungad po sa atin dito itong napakagandang fireplace. Living room at ito gandang-ganda po rito chandelier na ito, guys. Para po siyang makikita natin sa Beauty and the Beast. Meron siyang vibe na ganon. Maluwag ang sala, napakaganda mag-usap-usap dito. Sabi nga nila, ang sala kailangan it encourages conversation. Kaya ito, magkakaharap ang mga upuan, tapos may fireplace ka dito. Napakalamig ngayon, guys. Kakatapos lang kasi ng ulan, kaya ang lamig. Kung pwede lang, mag-jacket sana ako ngayon eh. Summer po ngayon guys Dito po, ito pong fireplace nila ay buhay. Humihigop po yan ng kusa. So yun po ang maganda rito sa mga old fireplace. Meron po ditong, sa palagay ko guys, makikita nyo naman na mukhang mahilig sa hunting yung may-ari nito. Totoong usa po itong naka-display Usa. Tapos may usa rin dito. Napakaganda. At yung mga furniture guys, tinan nyo. Mga old sila. Kagaya na lamang ng orasan na to. Sobrang bihira na po kung makikita ng ganyan. So makikita nyo po, open layout po ito. From here, makikita nyo na yung dining. And dito po mayroon po tayong powder room. Let's go, guys. Dito po sa powder room natin, napaka-cute din ng mga ginamit na tiles. At minaximize po nila yung space sa ilalim ng hagdanan. Kapansin-pansin po yung ating floor, which is parquet. Guys, dito po sa Baguio City, napakaganda yan. Kasi kapag malamig na kagaya nito, hindi po siya ganun kalamig tapakan. Dito naman po, meron po tayong round table as a dining table natin. Ising ko lang. So, 2, 4, 6, 8. 8-seater po ito. Napaka-gaganda po ng mga furniture na ginamit. Kagaya na lamang nito. Solid wood po itong mga to. Mukha silang luma, pero hindi po sila yung sira. Kasi di ba yung iba, makikita nyo na kaagad na very fragile yung furniture. Dito po sa kaliwa ko, may pintuan dito. Papunta po ng kitchen. Napakaganda na in-enclose nila yung kitchen, guys. Kasi kapag nagluluto, at least magluto ka ng tuyo, hindi ka agad naaamoy kapag ka may bisita. Tara po, pasukin po natin. Dito po may round table uli. Tapos malaking kitchen. Meron po ditong appliance. So, stove ka dito. Meron ka ditong burner. Tapos dito mo ilalagay, guys. Ito yung provision for the exhaust. Alright? Marble na naman po ang ginamit sa mga countertops natin. Tapos meron ka uli ditong another lutuan. See? Burners. Ang dami Burner ka doon, may burner ka dito. Tapos may gas burner ka dito. Alright? Dito po, meron pong excuse me. Sorry. Meron pong toilet and bath. Ito pong toilet and bath na to, pwedeng gamitin ng mga kasambahay. Pwedeng gamitin ng room na ito na ipapakita ko sa inyo. So, yung pinakaunang bedroom po natin. Para po ito sa mga kasambahay. Pwede rin gawing maid's room. Medyo magulo po siya kaya hindi na po namin papakita. Pero okay na okay po ang size niya. And then guys, kanina hindi natin napakita. Mula po dito sa parking sa carport, meron pong lagusan. So ito po. Dito po yung isang parking kanina. Doon tayo galing kanina sa may gate. Maliban sa main entrance natin, meron pa po ditong lagusan. Alright? And then, balik po tayo dito sa may dining. Kanina, ito pong chandelier na ito, kagaya rin ng chandelier doon sa may dining kanina. Napakagandang tingnan. Alright? Then dito po, meron po tayong another sliding door. Guys, kapansin-pansin po itong mga grills na ganito. So, syempre kapag mga glass po yan, pagka mayroong mga masasamang loob,
pwede nilang pasukin kaagad. Pero dahil dito may mga grills po siya, hindi nila basta-basta pwedeng pasukin. Okay, sliding door, and then dito po sa likod, meron kang terrace. Terrace po tayo dito, and then meron po tayong riprap na mataas. Sabi ko nga po sa inyo kanina, 1,000 square meter po ito. So hanggang dun pa po sa likod, makikita po natin dito guys, meron po siyang hagdanan. May hagdanang pataas. So meron pa siguro mga 500, more than 500 square meter pa po itong lote na ito. Dito sa likod natin. Definitely, more than 500 square meter kasi parang estimate ko wala pa pong 500 square meter itong kinakatayo ng bahay. So 1,000, napakalaki. Mapapansin nyo po, ang dami po ng pine trees. Sobrang dami ng pine trees sa likod. Hindi pa po nagagalaw. Parang virgin forest pa po doon sa likod. Okay, balik po tayo sa loob ng bahay. Dito po, tapos na po natin ang first floor. Akit na po tayo ng second floor. Guys, kagaya ng first floor, puro solid wood na naman po dito. Hagdanan, floor sa taas, puro ganon. Napakaganda ng mga ginamit na materyales. Ito po yung maganda sa sa mga bahay nung unang panahon. Kagaya ng mga wall na ito. Pine trees po itong mga to. Bawal lang pumutol ngayon. Sobrang hirap na pumutol ng pine trees. Sobrang hirap ng kumuha ng mga pine trees. Pero ito po, gumamit sila ng mga pine tree. O mga wall, yung sinasabi ko sa inyo guys. Amoy na amoy natin. Ang sarap ng amoy ng pine trees. Ito po yung second floor. Meron po tayong family room dito. Hindi ganun kalakihan, pero saktong-sakto. Kasi mula po sa balcony po ninyo, may view, konting view na po kayo dito ng mga bundok, konting view ng sunset. Tapos, syempre meron na naman pong grills dito para hindi ka basta-basta pwedeng pasukin ng mga masasamang loob. Unahin na po natin, ito pong master bedroom. Let's go. Guys, parquet ang floor, parquet, buong floor. Mapapansin po ninyo, napakalaki ng master bedroom. Pero actually, ito pong 3 bedrooms dito sa buong floor ng second floor. Malalaki talaga yung cuts ng mga rooms. Kaya nalilito po kami kung saan yung master bedroom. Pero sabi nila, ito daw yung master bedroom. May 2 po ditong king size bed. Tapos, ang gaganda ng mga furniture, mga luma, makikita mo talaga na sobrang tibay nila. Kasi luma na sila, pero hindi po sila deteriorated. Yung mga bintana, ang ganda ng design. And then, guys, may sofa dito. Yung mga foam po niya, napakaganda pa rin po ng kalagayan nila. Okay, and then the wall, papansin po ninyo, mga wood. And then kakaiba rin po yung ginamit na wall dito. Yung ginawa nilang design. Textured wall. Okay, dito po mayroong walk-in closet. Walk-in closet po itong mga to. And then, ang pinakamalaking toilet and bath ay nandito po. Kaso nga lang guys, hindi po namin mabuksan. Nailak po nung may hawak ng susi. Hindi po natin mabuksan pero papakita po namin sa inyo yung mga toilet and bath ng kabilang bedrooms. Let's go. Tingnan po natin yon. Guys, nung unang panahon, ito yung mga bahay ng mga donya. So, parquet pa rin, makikita po natin. Isang napakalaking bedrooms pa rin, very well maintained. Dito po may bintana po tayo. And another big window dito. Pansin po natin, 2 queen size bed. Napakaganda ng mga furniture na ginamit. Sobrang titibay. Ganda ng quality. Ganda ng mirror na to. Tara po, ito po yung toilet and bath. So malaki rin po siya.
Tapos magkahiwalay ang shower area at saka ang water closet. Meron din po tayong lavatory dito. Marble na naman. Marmol. Meron po tayong closet dito. Right? Very nice. And then, last bedroom. Wow. Amazing talaga itong mga wall na ganito, guys. So, sobrang bihira na po dito sa Baguio City na makakita ka ng mga ganitong klaseng bahay. So, hopefully, ikaw na nanonood ang makabili nito. Okay, dito po, meron po tayong last bedroom dito sa taas. So, 2 queen size bed, parquet uli ang floor. May bintana ka dito. Ang view mo, meron kang nasisilip po natin ang mga bundok. Meron kang konting sunset din po doon. Yan po yung view natin. Okay, and then, ito po yung toilet and bath. Katulad ng sinabi ko kanina, mapapansin nyo po may mga tigda-dalawa po sila na beds. Kung kaya naman may mga kasama ka sa bedroom, halimbawa. Kaya naman, dapat magkahiwalay din ng bath, yung yung shower, yung shower natin, at saka yung water closet natin. Magkahiwalay po siya, tapos meron ka rin po ditong lavatory, and then meron ka ulit ditong cabinets. Ito po. Mga cabinets natin. Nice. Textured wall na naman. Ang maganda kapag may mga flaws, hindi mo masyadong napahalata kapag mga textured ang wall natin. Okay. So guys, sa palagay ko, napakita ko na sa inyo ang lahat ng parte ng bahay. Kapag interesado po kayo sa property na ito, maglalagay po kami ng phone number namin dyan sa baba. Kapag pinapanood nyo po ito sa YouTube channel, huwag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung bell button para lagi po kayo ma-notify kapag may mga bago kaming mga videos na kagaya nito. So, this is Roman John Yoso, your real estate broker. Bye-bye!